Kinalagpag ng Transport Group na piston ng pamahalaan sa gitna pa rin ng walang humpay na taas presyo sa petrolyo. At live mula sa EDSA Pasay may express report si mobile journalist Francis Rivera. Francis, ano ba ang mga hinaing o panawagan ng piston? Nagsagawa ng kilos protesta o noise barrage ang grupong piston kanina dito sa Baclaran bilang protesta ka dito sa walang prenong pagtaas presyo sa mga produktong petrolyo. Dahil nga sa halos 20 pesos na dagdag na naman sa presyo ng diesel ngayong linggo, muling nangangalampag ang mga transport group sa pamahalaan para sa mas mabilis na solusyon dito. Panawagan ng mga tsuper, tanggalin na ang VAT at excise tax sa langis. Muli nilang hiniling na alisin muna ang mga buwis sa petrolyo pati na rin ang rebisa sa oil deregulation law. Ayon pa sa mga nakausap nating tsuper, kapag pumalo pa ng 200 pesos ang kada litro ng diesel, baka kumambyo muna raw sila sa pamamasada. Sa ngayon, naglalaro na sa 160 pesos hanggang 170 pesos ang diesel. Maging ang mga commuter, damang-dama na raw ang epekto ng mga malawakang oil price hike. Marami ng araw sa kanila ang kusang loob na tumutulong sa mga tsuper. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Yung iba kasi hindi na sila bumabiyahe dahil hindi na nila kaya. Yung iba naman po, mga operator na lang po yung bumabiyahe. Kaya po, nire-request po natin sa ating Pangulo, binigyan na po siya ng emergency power. Bakit hindi pa po ninyo ipatupad na pasamantalang tanggalin yung VAT at excise sa langis? Magagalit yung isip ko. Bakit ang taas? Hindi naman nagtaas yung mga sweldo, tapos yung mga bilhin, mataas din. Saan tayo kukuha ng pang-araw-araw kung ganun kataas naman yung presyo? Matapos nga ang nangyaring ang naging noise barrage ng grupong piston kanina, agad naman silang bumalik sa pamamasada para naman kahit papaano, meron sila daw matake home ngayong araw. Ruth? Francis, napansin mo ba sa coverage mo kanina dun sa mga inikutan mo kung nahirapang sumakay ang mga commuter? Actually, Ruth, hindi naman masyado nahirapan yung mga commuter natin na makasakay dahil grupong piston lamang yung nagsagawa ng noise barrage kanina at yung iba namang mga tsuper talagang tuloy-tuloy yung pagbiyahe nila at ayon nga doon sa mga nakausap nating tsuper na bumiyahe talagang no choice or talagang pikit mata silang nagpapagasolina at pinipilit bumiyahe dahil talagang kulang na kulang daw talaga yung magiging take home nila dahil isang kilong bigas na nga lang daw talaga ang kinakailangan nila para makasurvive ngayong araw at poproblemahin na lang nila yung mga kung paano naman makakasurvive para bukas. Ruth? Francis, dyan sa area mo na yan sa May Pasay, meron bang nag-aalok ng libreng sakay? Yes, Ruth. Actually, nung unang nagkaroon ng strike o transport strike itong grupong piston, may nag-aalok o may mga umiikot na LT100 na service para doon sa mga commuter na mahihirapan makasakay. At actually, naatid sila dito sa EDSA hanggang doon sa may EDSA tap para makasakay nga doon sa MRT or LRT. Pero kanina sa pag-standby natin dito, wala tayong nakitang mga palibreng sakay at antabayanan pa natin yan sa mga susunod na araw at kung magtutuloy-tuloy pa yung transport strike ng mga transport group kung meron niya bang ibibigay na palibreng sakay ang LGU. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Francis Rivera. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.